signal. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's, that's life, kaya sira-sira. But then I told him na some instructions what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, former President Rodrigo. Pag anawis po, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Ibigay niyo ba tama yung proseso sa mga ito? Ay, hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pag-implement ng warrant. Ang in charge at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. Kausap namin yung aming ICC lawyer and sinabi niya this has never happened before at So yun ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nasa labas ngayon ng Villamor Air Base. Pakinggan natin ang ikalawang bahagi ng kanyang pahayag. About legal matters lang, no? So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer. Pero kung plano niyo, bakit po kayo nagpunta dito? Gusto ko po sana makausap si and then sinabihan ko din siya na huwag tumanggap ng pagkain sa katubig kahit kanino. I understand, nag-prepare sila ng boba. Nag-usap kami kanina doon sa assistant ng boba. So, hindi pinapasok ang plano dito? well, nag-aantay ako. Papasukin nila. Dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. Ginajam nila yung signal. Kailangan ko siya pasabin. Kahit ano mangyari, hindi mo kaniniwala. Salamat. Kung sana sabi na 30 nood ng bino, nagkakalaw yung update. Wala po akong update sa temporary restraining order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papayag na ginagawa ito. The moment that I was still in the cabinet when this was mentioned, and the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte, so we have a book about what to do and all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our drafted petition. We had two for me. We shared it with the team of PRR. I know this may be a sensitive question, but how do you reach out to the President itself? Regarding the matter? Why not? Because the way that they are doing it right now, there's no talking to the President. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever,
the Philippines, but do not send him wherever the ICC sends. Kaya mag-message to PBL. Never na madala kayo sa akin si Ferdinand Marcos. Ay, siya, padala mo doon. Oh, sorry. Ang dating pangulo na siya, very soon. Ano? Very soon, Ano? Very soon. If ever Ano pong message niyo kay PBL? Okay. When nag-aantay, and then immediately pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama. Susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. Hindi rin message na nakakit talaga. Sabi niyo po ba nagiging personal na? Oo, very personal. Nakikita nyo naman. Nakapahal sila ng impeachment na ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng kumukasyon sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service to the Filipinos. Message po kayo. Wala akong message sa kanya. I don't think that there's a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. Can you confirm hindi ko may pinayagan pumasok or nakita niya ang kita? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami na paulit. So, hindi kami pinayagan. Isang bilang simpleng mamamayan, ano yung pwede namin magawa para kayo natin? Accountability. Transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth. Diba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget. Diba? Huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa nila na mga akusasyon. What's your message to the critics of the president saying that he had it coming? What's your message to the critics of your father that he had it coming? There is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president, to ICC. So, wala silang, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, does that mean na parang we had it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi. Ilang PFP, sabi ng Philippines sila nakipag-usap sa ICC. At pero may ang nasa tutok nito is si former Senator Trillanes. Trillanes talaga yun. Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng complaints and siya naman yung nagbibigay ng updates about sa ICC. Lagi naman tayo ina-update Trillanes sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, siya din ang nasa likod nito. Noong next move lang, sorry kasi crucial itong gagawin ito, hindi malabas yung PRO, ano next move yun? Wala. Hawakan ko ba yung bulong ng airplane na yan? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayong pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas. It's actually some sort of, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Dito! Ay, kumakain kami dito! Para kay Duterte dito! and all dito! Baka dumawang tayo! because, Wait lang, si Vice President, no?
Vice. Go, Vice. Wait, paano? Iwan mo ba? Kung bagay ka na rito. Pero pa rin. Yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates na PDP laban. At mag-ingat kayo I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. It should be held accountable sa mga nangyayari scenario ngayon. Sino? Ang entire administration. Yes. Kasi sobrang lakas ng block voting ngayon. Lumalakas at nagsusubot yung block voting ng 9 candidates ng PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, di ba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, pipiliin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban. Posible kalaban. Ngayon, dahil malakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President